Yan guys, nakaluto na tayo ng dalawa at tatlo pala, kaso yung isa tinikman na ni Kiki. Kiki, ano masasabi mo doon sa apple pie na niluto? Masarap ba? Sobrang sarap. Panalo. Yes! Yes. The best. The best. So ngayon, pinagkakatiwalaan po kayo ng Panginoon ng pagkakataon na i-declare kung ano man yung gusto nyo mangyari sa inyong nasasakupan, Amen. sa inyong pamilya. Yan guys, nakaluto na tayo ng dalawa at tatlo pala, kaso yung isa tinikman na ni Kiki. Kiki, ano masasabi mo doon sa apple pie na niluto? Masarap ba? Sobrang sarap. Panalo. Yes! Yes. So ito naman, nagpapakulo kami ng tubig para sa pasta. Okay, panalo ba? Panalong panalo. The best. The best. The apple pie. Barbecue. The kari-kari. The okoy. The kimbap. Sa sinigang. And spaghetti. Kasi yung bahay niyo yung dedicated, tsaka yung sige po, babalik ko na po. Sorry. Ay hindi, ano kami, nasanay kami. Ito may problema eh. Ito may problema eh. May kasalanan, kaya so good evening po sa ating lahat. Alam ko naman for sure, alam niyo na po yung sa house dedication natin. At the same time, siyempre, prayer kay Ate Kay sa kanyang birthday. But nonetheless, kasi nakakasama namin si Ate Kay, si Ate Yoy, whenever we are having house dedication, house with for prayer, sila Tita Eden, lalo po si Ate Baby Kinuel, na palaging alam na nila yung mga mensahe patungkol sa dedication. But nonetheless, siyempre, witness nila yun sa iba eh. Mas maganda yung sila naman yung, kumbaga, sa kanila i-express naman. At sila yung tumanggap ng pagpapala na dineclare nila over the house of some people. Now sila naman yung ating kaagrihan. Sa kanilang panalangin, pagpalain yung kanilang tahanan. Kaya po, just a short message na ang sabi po ng Panginoon sa
Psalms 127, which is the very familiar verse regarding sa ating pong gagawin. Unless the Lord builds the house, verse 1, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the breads of sorrows, for He gives His beloved sleep. Pagpalain po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. At diretso na po tayo before we pray ay may konting paalala. Ang Panginoon, una salamat po sa inyong gesture ng salamat sa Panginoon sa pagtatalaga ng inyong tahanan. So blessed na binigay sa inyo ng Panginoon. So hindi natin anticipated na magiging ganun kabilis, magiging ganun kaganda, magiging ganito kapag pinagpala ang tahanan binigay ng Panginoon. So we believe from the very conception of deciding to have an own a rented house na nandito ang Panginoon, plus yung paghahanap, everything process katulad po ng pati mortgages, lahat pagkalooban ng Panginoon, alam natin subuti. Alam natin galing sa Diyos ang pagpaplano, di ba sabi ng Psalm 16 na lahat ng pagkakatiwala natin sa Panginoon, lahat ng plano natin pag pinagkatiwala natin sa Kanya at may bahid ng Kanyang pagpapala, ito po'y tagumpay. Amen. Ito yung merong blessing na agad. At siguro duduk na natin yung main message kanina na napakaganda. Na pag tayo nasa Diyos, ito na kaagad yung adventahin natin. Amen. It's not the house that will bless the people. It is the people blessing the house. Amen. So, unang-una, paano yung ipagpapala ang isang nilalang, ang isang tao? May relasyon sa Panginoon. Yes. Sa inyo, hindi lang isa ang meron. Lahat kayo meron. Amen. So, ang tahanan ito, definitely, undoubtedly, nandito ang Panginoon. Kinakasihan sa lahat ng aspeto. Lahat ng gawin, lahat ng isalita, lahat ng kikilusin sa tahanan ito. Dahil nandito ang Diyos, lahat pinagpala. Amen. Kaya we're just going to agree with the many prayers that you have in your heart to whatever things na pwede niyong gawin at i-welcome sa inyong tahanan. It's all yours, but then again, for sure, alam natin ito pa may bahid ng pagpapala ng Diyos. Yes. So the very first thing, ako talaga nakita ko dun sa message ni Bishop Willie, isang bagay lang. As long as may relationship tayo with Christ, settles everything. Amen. So whatever we pray for, whatever we walk on, whatever we touch, whatever we speak, whatever we declare, bless. Amen. Ang ganda ng covenant, yung covenant intimate, ang ganda yung covenant unbreakable, yung union. Plus yung communion na hindi yung fellowship hindi pala yun yung gathering. It's a relationship with God. It's a common union with God. Common unity, which is the community, and common union with God, with Christ. Kaya po, assuredly, alam natin ang Diyos pinagpala ng tahanan ito. So, again, ulitin natin, hindi po ang tahanan ang nag-bless sa nakatira, ang nakatira ang nag-bless sa tahanan. Yes. That's alam naman natin. Kasi ang bahay, sinasabi nila may espiritu, hindi po. May espiritu yung tao na nasa loob ng tahanan. Kasi mayroong tahanan magulo, punong-puno at inspired ng mga masasamang bagay. Ng liquor, ng chaos, everything, ng negative mindset, yung mentality. Pero pagka ang bahay ay pinamumugaran ng mga taong may pananampalataya, alam na sila'y pinagpala, hallelujah, nagtitiwala sa Panginoon. So the atmosphere is there. So we're the ones creating with God's inspiration kung ano yung nandito sa tahanan. And surely, tayo pong lahat na naniniwala na ang tahanan ito pinagpala ng Diyos. Kinakasihan, binabantayan, loob at labas. At ang lahat ng mangyayari ay lahat ng pagpaplano, lahat ng mangyayari sa loob, maging sa panalangin, sa lahat ng future, magiging events, magiging blessing ng tahanan ito. It all depends to the belief and the faith of who's living sa tahanan ito. So we will declare, again, ang sabi ng Diyos, makakatuwa lang ang mensahe ng Panginoon dito po sa Psalms 137, nais ng Diyos, the Lord Himself wants to join. Sabi niya, nais niyang makibahagi sa pagtatayo ng inyong tahanan. Amen. Because unless the Lord, maliban ang Diyos ang kumasi, maliban ang Diyos ang sumama sa ating kung ano man ating tinatayo, bahay, ating sasakyan, business, church, unless the Lord builds, unless the Lord His hand builds those things na pagkakatiwala po natin. Tayo na pinagkatiwalaan ay hindi, kumbaga, we will labor in vain. Magiging walang saysay yung ating gagawin. Kaya po sa gabi ito, we are assuredly
sa kanyang pagpapala because pinagkakatiwala niyo sa kanya. Yung nais ng Diyos na maging kabahagi siya, inaalaw niyo siya ngayon. Na maging kabahagi ng bawat parte, bawat aspeto, bawat lugar ng tahanan ninyo. Amen. Kaya you are assured of the blessing. So nais ng Diyos maging kabahagi sa lahat po ng aspeto natin. Nais ng Diyos maging kabahagi sa kung ano man yung ating tinatayo. Tahanan man. Kasi sa tahanan maraming incorporated factors eh. Hindi lang naman yung bahay eh. Yung relationship. What goes inside the family, what is in store inside the family, what is the future of the family, ay nakasalalay po sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya sabi ng Diyos, unless the Lord builds the house, unless the Lord is in the house, tayo po at kayo na nakatuon po dito ay mawawalan ng saysay sa kanyang pagbabantay. Kaya literally in everything we build, maging sa inyong future, especially sa inyong mga pangarap ha. Dito, karir ng dalawa, sa inyong future sa Pilipinas, and whatever God and wherever God leads you, ipagkatiwala natin at i-acknowledge natin, kasama natin siya. Amen. Because He wants to join Yes. every Amen. endeavor, every journey of the family. Amen. Because the Lord builds, di ba, pati sa sasakyan mamaya unless the Lord guides and protects the car, parang ganito yung tema unless the Lord goes with you every day, lahat ng ating safety precautions magawalan na saysay. So why are we not being into accident, being into so many things na gawa ng kaaway sa labas sa atin? This because the Lord, hinayaan natin ang Lord. At huwag natin makakalimutan, Lord, gabayan niyo kami, ingatan niyo kami sa araw-araw. Diba? Kaya importante po yung acknowledgement palagi. It's all about acknowledgement that God is with us. The Lord is joining and He wants. Nakakatuwa dun eh. Hindi natin siya pinipilit eh. Gusto niya Yes. na maging kabahagi. Because He loves to be acknowledged in everything that we have. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord, and we thank you. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito na kami po ay, hallelujah, nagsasama-sama para minsan pang papurihan ka, pasalamatan ka sa lahat ng iyong gawa, Panginoon, sa buhay Amen. natin. Amen. Lord, alam namin magaganda po ito dahil ito po yung galing sa aming mabuti na kapagpala. Amen. Sarap-sarap sa kwarto nyo. Kain na po, kain. Kain na kayo. Sa amin, ang oras ng bahay namin. Kain na ako kayo. Hallelujah. Another God's blessing. Another blessing. Congratulations. Ako, we're next po. We're next. Lilipat din po kami. Bye. Gawin kami.
Oh yes, I am again the next one. Thank you po. Skin lang may kanto. Yes, there's more. Ang provision ni Lord sa atin, binigay sa atin to. May provision siya ng pangangalaga. Pero siyempre, ang man's part is to prepare. Prepare yung alagaan, yung consciousness natin, focus natin. Kasi tayo yung mag-manipulate physically. Kaya kumbaga, nasa alertness, yung sound mind, proper rest para mag-manipulate. Kasi ang pinagkukwentuhan natin, kahit magaling kang driver, pero kulang ka ng tulog, kulang ka ng pahinga, yung focus, minsan di mo na nagpo-cross ka para ng signal. Kasi bakit? Because of the stress, because of the many thinkings, lupang negative. Maraming po ganyan. Ay kwento kasi namin, nagbulat kami, biglang nakared na pero may lumumpas sa amin. Pagdating niya nakalampas siya, saka lang siya nag-hazard na parang nagbulat siya na nakalampas na siya. Pero buti walang sumantok. So, ang part natin bilang physically ay mapangalagaan yung condition naman. Alert, maging always in focus.